Ikalawang mga Kronika, kabanatang 30 hanggang 31. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang paghahanda para sa Paskwa, ang pagdiriwang ng Paskwa. Ikalawang mga Kronika, kabanatang 30, ang paghahanda para sa Paskwa. Inanyayahan ni Ezekias ang buong Israel at Huda upang idao sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinadalhan din niya ng sulat ang mga taga-Efraim at Manases. Pinag-usapan ng hari, ng mga pinuno at ng buong kapulungan na idaos ang Paskwa sa ikalawang buwan. Hindi ito naidaos sa takdang panahon sapagkat maraming pari ang hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan at kaunti lamang ang taong natipo noon sa Jerusalem. Nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala, kaya't ibinalita nila sa buong Israel mula Beersheba hanggang Dan na kailangang dumalo ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayon sa ulat, ito ang pagtitipong dinaluhan ng pinakamaraming tao. Ganito ang nakasaad sa paanyaya na ipinadala ng hari at ng mga pinuno. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, upang kalingain niyang muli ang mga nakaligtas sa inyo na di nabihag ng mga hari ng Assyria. Huwag ninyong tularan ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kababayan na nagtaksil sa Panginoong Yahweh. Kaya matindi ang parusa sa kanila ng Diyos tulad ng inyong nakikita ngayon. Huwag maging matigas ang ulo ninyo katulad nila. Sa halip maging masunurin kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang templo na inilaan niya para sa kanyang sarili magpakailanman. Paglingkuran ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung manunumbalik kayo sa kanya, ang inyong mga kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa ay kahahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupaing ito. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa kanya. Pinuntahan ng mga sugo ang lahat ng lungsod sa lupain ng Efraim at Manases hanggang sa Zebulun, ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga ito. Mayroon din namang ilan mula sa Asher, Manases at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Ngunit niloob ng Diyos na dumalong lahat ang mga taga-Huda at magkaisa silang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila ayon sa salita ni Yahweh. Ang pagdiriwang ng Paskwa. Napakaraming pumunta sa Jerusalem noong ikalawang buwan upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Inalis nila ang mga altar sa Jerusalem na pinagsunugan ng mga handog at ng mga insenso at itinapon ang mga ito sa libis ng Kidron. Pinatay nila ang mga korderong pangpaskwa noong ikalabing-apat na araw ng ikalawang buwan. Napahiya ang mga pari at levita kaya naglinis sila ng sarili at nagdala ng mga handog na susunugin sa templo ni Yahweh. Muli nilang ginampanan ang dati nilang tungkulin ayon sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Iwinisik ng mga pari sa altar ang dugong ibinigay sa kanila ng mga levita. Marami sa kapulungan ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kaya nagpatay ang mga levita ng mga korderong pampaskwa upang maging banal ang mga ito para kay Yahweh. Kahit maraming hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kumain na rin sila ng korderong pangpaskwa. Karamihan sa mga ito ay buhat sa Ephraim, Manases, Isakar at Zebulun. Gayunman nanalangin ng ganito si Ezekias para sa kanila. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyo ang lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso, kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Pinakinggan ni Yahweh si Ezekias at pinatawad ang mga tao. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Buong lakas na umawit ng papuri araw-araw ang mga pari at ang mga levita kay Yahweh. Pinuri ni Haring Ezekias ang mga levita dahil sa maayos nilang pangangasiwa ng pagsamba kay Yahweh. 7 araw na ipinagdiwang ng bayan ang kapistahang iyon. Nag-alay sila ng mga handog pangkapayapaan, kumain ng mga handog at nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno.
Nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 araw pa ang pista, kaya 7 araw pa silang nagsaya. Nagkaloob si Haring Ezekias ng 1,000 toro at 7,000 tupa para sa pagtitipong iyon. Ang mga pinuno naman ay nagkaloob ng 1,000 toro at 1,000 tupa para sa mga tao. Dahil dito maraming mga pari ang naglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan. Masayang masaya ang lahat, ang mga mamamayan ng Huda, ang mga pari at ang mga Levita. Gayon din ang lahat ng dumalo buhat sa Israel at ang mga dayuhang nakikipanirahan sa Israel at sa Huda. Noon lamang nagkaroon ng ganoong pagdiriwang sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon na anak ni Haring David ng Israel. Tumayo ang mga pari at ang mga Levita at binasbasan ang mga tao. Ang panalangin nila ay nakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit. Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 31. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Huda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at dinurog ang mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asyera. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Huda, Benjamin, Ephraim at Manases. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Pinagpangkat-pangkat muli ni Ezekias ang mga pari at Levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain. May para sa handog na susunugin at may para sa handog na pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba. Ang iba'y taga-awit ng pagpupuri at pasasalamat at ang iba namay mga ngasiwa sa mga pintuan ng templo ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga at sa gabi at sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at Levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunahing nilang ani ng trigo, alak, langis at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10 bahagi ng lahat ng kanilang kinita. Ang mga taga-Huda at mga Israelitang naninirahan sa mga lungsod ng Huda ay nagbigay rin ng 10 bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Yahweh na kanilang Diyos. Nagsimula ang pagdating ng mga kaloob noong 2 buwan at nagpatuloy hanggang sa 7. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga Levita tungkol sa napakaraming handog. Ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa angkan ni Zadok. Mula nang magdala ng handog sa templo ni Yahweh ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. Iniutos ni Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo upang doon ilagay ang mga kaloob at mga 10 bahagi. Si Conanias na isang Levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niya ang kanyang kapatid na si Simei. Ang iba pang mga katulong nila ay sina Jehiel, Azazias, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismakish, Mahat at Benayas. Pinili sila ni Haring Ezekias at ni Azarias ang namamahala sa templo ni Yahweh. Si Kora na anak ni Imna at isang Levita ang bantay sa pintuan sa gawing silangan, ang pinamahala sa pagtanggap at pamamahagi ng mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga pari ng bahagi ng handog ng pasasalamat na para kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan na kakainin ng mga pari sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga pari ay sina Eden, Minyamin, Jeshua, Semaya, Amarias at Sekanias. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata, ayon sa kanya-kanyang pangkat. Bawat isa ay tumatanggap ng nauukol sa sarili,
lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan, at ang mga Levita namang mula sa 20 taong pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang mga pari na naninirahan sa mga lungsod na ibinigay sa angkan ni Aaron o sa mga bukiring nasa lungsod ng mga ito ay nilagyan din ng mga tagapamahagi ng pagkain para sa lahat ng lalaki sa mga pamilya ng mga pari at sa lahat ng nakatala sa angkan ng mga Levita. Sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos.